Kayo na rin po bahala mamaya. Di ko pa tapos tong PowerPoint ko. Sige po. Pang ilan pa po ang inyong class? Baka dalawa na lang pass. Ah, okay. Sige po. Si Pas, ano natapos na rin. Apo. Ewan ko kung nag-usap kayo. May hawak ka namang fund. Magkapi kayo at mag-brainstorm, Pas. Okay, thank you po. Suggest lang kayo sa akin kung ano yung para mas mapaganda or something. Apo. Mm-mm. Yung love gift niya, hindi ko pa na-send. May hawak naman kayo eh. Apo, mayroon naman, may pondo naman sa akin. Oo. Pero mamaya siguro or kahit kay Dr. Bitantes, yung sa naturopathy, hindi ko pa na-send din yung kanya. Sige po. Sige pass. God bless.
Hello, good evening po sa ating lahat. Alright, it's already 8 o'clock. Let's start our class. Again, kung kayo po ay available or capable of opening camera po. Sige, umpisan na natin ang ating gawain. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Kami muli ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Ikaw ay aming pinapupurihan, pinasasalamatan. Dakilang Diyos na makapangyarihan, amin pong itinutulog sa inyo ang aming gawain sa gabi nito, sa aming pag-aaral. Pagkalooban niyo po kami ng katalinuhan, ng karunungan o Diyos upang maunawaan namin ang mga pag-aaralan namin sa gabi nito. Tulungan niyo rin ang aming mga kasama na maka-join at marami kami matututunan sa gabi nito, Panginoon. Give us a wonderful time together, learning new things and glorifying your name through our lesson. Thank you, Lord. We thank you in advance for the victory of our session tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Alright. Sige po, doon sa exam natin, hindi ko pa po na-check lahat ng mga essay. Pero doon sa multiple choice, madali lang naman po yun. So I will give you the result within this week. At para sa mga hindi pa po nakapag-exam, you can still comply. You can still complete the exam. Kung may kakilala po kayong mga kaklase natin hindi pa nakapag-exam, ay pwede po. Sige, let's start our discussion. So, babalikan natin yung music reading method. Ito po ay hindi lamang para sa inyo, kundi yung method ninyo in teaching your classmates or churchmates. Can we can teach our churchmates using this method. Okay, so our topic for today, by the way, we only have 3 sessions left. Okay, ang lesson natin ngayon ay music reading and harmony. Okay, lalampasan na natin yung mga ibang topic kasi meron akong ipipresent sa inyo na app or software, doon na po kayo gagawa ng inyong mga exercises. Kung napansin ninyo, hindi na tayo gumawa ng mga exercises per topic. I will just send you the application or software. Make sure na makumpleto nyo yun. Okay, mamaya ipapakita ko po. Yun. Okay po. So, 3 sessions. This is the third to the last, music reading and harmony. Okay, music reading and harmony. Then, bibigyan ko kayo ng assignment for harmony. And for the next 2 sessions, yung last day, yung remaining na last sessions natin ay, ano na po yun, exam. Okay. Sige, music reading method tayo. Ito ay hiniram ko sa aking klase sa Team Zoom. Kasi ito rin yung topic mo. Music reading method. What is music reading? Music reading is the ability to interpret and understand written musical notation. It involves recognizing and translating the symbols on the musical score into sounds, rhythms, and expressions, either by playing an instrument, singing, or analyzing the music mentally. Okay, reading and applying lahat ng nakikita natin sa pyesa. Yun. 4 components of music reading. Nandiyan ang pitch, understanding the location of notes on the staff. So iba-iba ang pangalan ng mga pitch, depende kung saan sila nakalagay. At nakadepende rin kung alin doon ang do, depende sa clef na ginagamit natin. Pag G clef, yung G ay nasa second line. F clef ay nasa fourth line. Ganun. And iba rin yung mga bass, alto clef, etc. etc. Meron pang tenor clef. Okay? And rhythm reading. Doon sa rhythm reading ay paano natin binibilang yung mga notes. That's why we introduced the Kodály system. Although there are a lot of ways
para gamitin itong rhythm reading. The Koday is the most popular one. We have the traditional, which is the 1 and 2 and 3 and 4. And we have the Takadimi method. And we understand and we identify the note values according to their sa kanilang picture, sa kanilang itsura. We have the full, half, quarter, and eighth. Excuse me. Ayun. And understanding time signatures and meters. Pag sinabi natin time signature, you should know how to explain time signature. Number of notes and types of notes according to time signature. So we will have a clapping exercise dun sa rhythm natin. We will try to clap later. And we have the dynamics and articulations, yung mga symbols like yung mga dynamic markings natin. Soft, loud, very loud. Staccato, legato. For components, another the form and structure. May mga patterns tayo, reading repeat, yung mga repeat signs, mga coda, first and second ending, understanding how musical section are organized. I don't know kung makakaya pa natin mag-interpret ng pyesa within these 3 sessions. But if so, I will teach you. Hanap ako ng simpleng pyesa. Okay? And we have the expression and the style, applying tempo markings like allegro, adagio, then interpreting the expressive markings like crescendo, diminuendo. Pitch reading method. Dito sa pitch reading method, ito yung pag-identify natin kung gaano kataas yung pitch ng note na nandoon sa staff. Of course, kailangan natin ma-memorize yung every good boy does fine doon sa lines and the FACE for the space, that's for the G clef. And for the other clef, you have to memorize yung basic. Kasi from that basic, kahit hindi nyo memorize yung iba, pag alam yung basic, magka-count lang kayo. Bilangin lang natin ascending and descending. Okay. Meron tayong tinatawag na fixed do and movable do. Pag sinabi nating movable do, depende sa key signature. If the key signature is in C, yung do ang tonic natin or yung do. Pero pag nasa key of G, ang do natin ay nasa G. Yung fixed do naman, lahat ng C, kahit na anong key signature pa yan, basta C, it is do. Na-introduce sa atin ang solfa syllable, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Okay, we also have the letter names. We read them as letters, the 7 letters of the alphabet. This is very basic. So, ginagamit natin. Common in instrumental instruction and Western music too. So, mnemonic for the mnemonic devices for left reading or note reading. Yung treble clef, ito po siya, good boy, the spine. Spaces, we have the face. For the bass clef, good boy, the spine, or good boys, do find always. And spaces, all vowels, equals. And doon naman sa shape, depende doon sa shape. Meron tayong dalawang klase ng shape note reading according to shape. We have the common at saka yung traditions. Kung nakakita na kayo ng mga pyesa na yung shape niya ay merong triangle, merong boat, yun yung traditional, yung dating old classical, old way of reading those gaya nito. Yan o, merong triangle, merong parang barko, flag, etc. According to their shape, triangle for fa, oval for sol, rectangle for la, diamond for mi, continue. Let's
continue. Yung shape note reading. Dito sa Sibelius o yung mga musical notation software na ginagamit, we can also use yung mga ganitong symbol na mo palitan. If you are using the musical note software, pwede. Ito yung sa mga hymnals. Na makikita kayong hymnals, even sa Google, kung mag-search kayo, may mga notation na ganyan. Each note or each shape corresponds to a certain pitch. Sa rhythm naman, ito yung pagbabasa natin. The traditional way, we are counting based on numbers. Pag full note, we count 1, 2. Kasi 2 count siya. Pero dito sa Koday method, 2, we just pronounce the syllables. Quarter note, ta. 8 notes, ti, ti, ti. And then 16 notes, tika, tika. Then yung takadimi nga, yung isang way of reading notes, reading, ay nag-introduce siya ng iba. Meron siyang takadimi. Pero we do not usually use this sa ating church context. Pero mainam na maituro natin sa ating mga church members. Lalo na sa music. Okay? Kaya, this is the Koday system and the Takadimi system. And the counting system or the traditional counting system. Tandaan nyo po ito malalabas po ito sa exam natin. Nag-introduce lang ako noong exam natin, noong midterm, ng Koday. Isang item lang yata yun. Pero sa finals natin, ay mas maraming items for the rhythm and counting. Ayan. Koday system. At academy system naman. Ta for the quarter note, tadi for the 8th note, takadimi for the 16th note. Paano binibilang ito? Kung puro quarter note siya, ta, 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 ta. Kung 8 notes, tadi, tadi, tadi. Kung 16 notes, takadimi, 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 takadimi. I have watched, napadaan sa aking wall si Michael Alba. Nagda-drum siya and using this Takadimi system. Habang nagda-drum siya, tak, ka, ka, gumaganon siya. Ibig sabihin, binibilang niya yung mga rhythm doon sa notations. Okay, then we have the sight reading method. Sight reading is the ability to play a music na kahit hindi ka pamilyar, kumbaga pag nilatagan ka na ng pyesa, tutugtugin mo na. I'm not a sight reader kasi I cannot play yung pyesa na on the spot. I can play kung ito ay isa-isa. Kumbaga, one note lang or two note or simple na triad. Pero yung mga komplikadong pyesa ay kailangan kong aralin. Hindi pa ako sight reader kasi according to my friends na talagang sight reader, sabi nila maaga daw talaga silang nag-start sa pagbabasa ng mga notes as young as they are. May mga 5, 6, ganun. Kaya ako, kailan lang ako nag-note, third year high school na, tapos hindi pa regular. Kasi sa church, hindi naman natin pinapractice yung pagbabasa ng note. Na-enhance na lang nung nagtuturo na ako ng choir. So, paano ang sight reading method? Meron tayong tinatawag na intervallic reading. Yung interval, yung space or distance from one note to another. Nire-recognize natin yung intervals. For example, this one. Kapag same, hindi siya lumipat, ang tawag natin dyan ay unison. Then makikita natin dito sa second, from line, pumunta siya ng space. This is second. Then sa third naman, from line to line at merong isang space. Ayan, yan yung intervallic reading. We are reading the interval of one note to another according to their location. Ayan. Sa una, nakakalito siya kasi kung magbabasa tayo ng pyesa, lalo na yung regular size, parang kuto. Parang kuto na nasa papel. But with this intervallic reading, masasanay din tayo na from line to line. Yung iba nga nandito sa ledger line, may technique din sila kung paano basahin yun. Depende kung ilan yung line, depende kung ilan yung ledger line and ledger spaces. Landmarking method, landmark notes are a handful of strategically placed notes
that when memorized, make sight reading simple and intuitive without having to memorize a bunch of mnemonic devices. Kumbaga, ang ginagawa natin doon sa style ni EPC or ECS piano course na libro, lalatagan kanya ng mga exercises na puro C, tapos the next page C at saka B, then the next page C, D, C, D, E. Ibig sabihin, familiarization of specific note. Hindi siya magja-jump agad sa mga malalayong interval. So step by step, C to D muna, ito, master mo muna siya, then C to E, hanggang sa parami ng parami. Yan, maganda yung style ni John Thompson. Yeah. Music can also be read by recognizing the intervals between notes regardless of their note names. In reading intervallically, the eyes determine the distance between the notes on the line or space in the staff. And the brain tells the fingers whether those notes are a second, third, fourth, or a fifth. Yeah. So una, di ba, parang nakakalito siya. Pero mapapansin nyo dito, yung interval nila, titignan nyo lang kung ilan lines and space yung interval ng bawat note. Mahirap siyang i-explain by words, mas madali siyang explain using a piano or other instrument. Doon natin i-emphasize sa proficiency, instrumental proficiency, itong pagbabasa ng notes and doon sa solfege. Sa pagbabasa ng note, meron tayong whole. Kumbaga, i-glimpse mo muna siya as a whole. Try to check yung mga dynamic markings, mga repeat markings, articulations. Then part. Ibig sabihin ng part, you go over with the verse muna, and later on the chorus or refrain. Then, babalik ka ulit sa whole. Tutugtugin mo na siya. Full part reading method. Okay, understanding the musical stuff. Alam na natin ito. Lalapasan na natin. The musical names and the values of each notes. Rest values, time signature. The top number, how many beats in each measure or each bar. Then the bottom number, what type of beats they are. Again, pag 4, it's quarter note. Pag 2, half note. Pag 8, 8 note. Yeah. We have here sight reading practice, but we will not be using this anymore kasi meron ako ito present na software. Okay. Yan. Key signature, you have to memorize this one kung anong key signature kapag merong isang sharp. Ganon. C major, the relative is A minor. G major, isang sharp. Ano yung sharp niya? It's F sharp. Ganon. Memorize po natin ito. Lalabas po ito sa ating final exam. Practice intervals and the chord. Okay, dito na tayo papasok sa harmony. And then read music regularly. Try to practice sight reading daily or as often as possible during the week. It is far more beneficial to practice 5 minutes a day, every day, than 1 hour once a week. So, ang technique doon ay consistency. Okay, now, I would like to share you an application which I will be requiring you to do. Okay. Let me share. Okay, the application or pag naka-computer kayo, I think hindi na kailangan mag-install. But online pala siya. Oo, kahit sa tablet, kahit sa cellphone. Okay. This is the musica.com exercise. Okay. Ito ay gagawin ninyo. This will be part of your practicum kasi hindi nga tayo practicum, hindi tayo nagpapa-activity during our lesson gawa ng we are online. Mahirap magbilang kasi hindi in sync lahat. Ngayon, ito yung requirement po natin. Anong gagawin natin dito? Pumunta kayo sa musica.com musica.com, then create your account. Create your account.
Then, dun sa account ninyo, i-click nyo yung school kasi mayroong option dyan kung school or ewan ko na yung isa. Basta school, i-click nyo yung school. Ngayon, dito sa atin pong interface, dito sa more, mayroon siyang lessons. Dito sa lesson, nandito lahat ng ating pinag-aaralan about notes, the stop, the clefs, accidentals, intervals, chords, scales, keys, and at marami pang iba. Tapos meron din siyang virtual instrument. Yan, merong piano, guitar, bass guitar, drums, drum machine, ukulele, glockenspiel, and xylophone. And dito sa tools, yan, meron tayong chord player, metronome, tuner, note finder, interval finder, chord finder, explore nyo na lang. But, ito po ang gusto kong ipagawa sa inyo. Dito po sa exercise. Okay, dito sa exercise. Ayan. Example. Open natin ha. Dito sa notes. Dito sa notes. Natapos na yan. Yung anak ko ang gumagawa nito. Naturals number 1. Natural 1. Click nyo yon. Merong instruction dyan. Ayan. Read CDE. Okay. CDE. Click nyo yung CDE. Natapos ko na kasi kaya hindi na maklik. So repeat. Ulitin ko na lang. Ayan. Which note is this? Pipindutin nyo lang. C. Next. D. E. C. 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 Ayun. So continue. Okay, ngayon ang ire-request ko sa inyo, for example, nagkamali kayo, you have to repeat. I-repeat nyo lang nagkamali kayo. For example, isa, mali-mali lang. Yan. So mayroon akong points na 10 pero ang accuracy ko is 55%. Yan. Kailangan nyo lang i-repeat. Ngayon, anong mangyayari? Anong gagawin natin dito? Gusto kong makita yung output ninyo dito na natapos nyo lahat with 100% accuracy. So kahit ilang beses yung ulitin, okay lang. Yan. So pahirap ng pahirap siya per level. So notes ito, 1, 2, 3, and so on. Number 6, then next is rhythm. Isa notes para sa naturals kasi merong natural 1, naturals 2. Ano naman yung naturals 2? Ibang level naman. GABC, ganyan, ganyan. Then, back natin. Then, meron tayong accidentals. Meron ng sharp at saka flat. Pahirap din ng pahirap. Okay? Then, next one. Yan, dito na sa naturals number 2. Nasa pyesa na tayo. Yan, nasa notation. Anong note yan? C, D, E, C, D, C. 100% accuracy. Ganun lang. So tuloy-tuloy lang po ninyo. Ito yung gagawin ninyo until our next meeting. Kailangan nyo i-presenta sa akin kung ilan na yung natapos ninyo for the next meeting. That would be next week. So pahirap siya ng pahirap. Wala tayong time limit. So after nito, pahirap ng pahirap hanggang sa matapos yung lahat. Genre, etc. Kung natapos ko na yung yung modes, yung different modes. Scales. So scales. Tapos dito sa modes. Ayan, dito sa modes medyo mahirap siya kasi pakikinggan mo yung scale tapos aalamin mo sabihin that's ayun yan. May dyan. Ako, may selaw dyan. May selaw dyan.
Alam ko ah. That's Lydian. Nickelodeon nga. Next. Nickelodeon. That's Lydian. Nakakalito lang siya kasi kailangan natin i-master yung full step at saka half step. So dun sa number 1, dun sa first step dito na perfect ko ito. Pero ito medyo. Ayun yan, Lydian. Pero explain ko ito kung ano yung mga ayun yan pagdating natin doon sa music theory number 2. Music theory number 2. So no need to go over with something na hindi pa tayo familiar. So sundan lang natin hanggang sa kaya natin. Intindihan po, pa-heart react nga po kung nasundan po ninyo itong musika.com. Ayan. So, ayun. So this is the musika.com. Try copy and then send po sa ating GC para makapag-umpisa na kayo anytime. Ito po ang gagawin ninyo for the whole week and you have to show me your progress in this. Mag-register, mag-login, and then pakita nyo yung output. Okay. Okay, so punta tayo doon sa harmony. Gawa lang ako ng visuals na. Mabilis lang tayo ngayon. Kasi it's na rin actually ang mga topics natin. Tuturo ko itong uh, harmony and then may papa-assignment ko ako. Okay. Para makuha natin yung harmony, ay kailangan natin yung scale ng isang kanta o isang piece of literature. By the way, anong pagkakaiba ng harmony at saka melody? What is the difference between harmony and melody? Ba't po itong pagkakaiba ng harmony and melody? Any idea? No, na yata. Wala yata akong estudyante. Nandiyan pa po kayo. Harmony, sabay na notes, melody, sunod-sunod. Yes. Isang determinant natin for the melody and harmony. Melody is a single note. Harmony is two or more notes that are played together. Okay? And melody is the main line of a song. It's the, excuse me, now, tuturuan ko kayo paano gumawa ng harmony. Tignan po natin dito sa scale. Let us presume na yung key signature ng kanta ay key of C. Therefore, ang scale niya ay C, D, E, F, G, A, B, C. Ngayon,
ang isang harmony natin is the third above the melody. Ibig sabihin ng third above the melody, kung ang melody natin ay nasa note na C, yun, melody na C, magbibilang lang tayo ng third degree from the melody. 1 sa C, D, and E. E ngayon yung harmony mo. Yan. Kung ang melody mo ay C, ang harmony mo ay E. Isa lang po ito sa mga harmony kasi sa isang basic na choir na choral piece, meron tayong apat na boses. We have the soprano, alto, tenor, and bass. Okay? Ngayon, example, ang melody natin ay C, D, E. So it's gonna be C, D, E. That's C, D, and E. So yung C, ang harmony niya ay nasa E. Yung D, ang harmony niya ay nasa F. And then yung E ay nasa G. So kung ang melody natin ay C, D, E, ang harmony natin ay E, F, G. So pag nagsabay sila, mahirap yata yun. Yeah, so dalawang notes siya, harmony. C, D, E. That's one of the techniques sa pagkuha ng harmony. Yung isang harmony naman natin is the lower, the third lower, the third degree lower sa melody. Excuse me. Yung isang harmony natin ay third lower naman. For example, ang melody natin ay G, A, B. Yung lower naman natin ay E, F, G. Bilang lang tayo sa G. This is 1, 2, and 3. So E, F, G naman yung melody natin. G, A, B yung melody. Pero yung harmony natin ay E, F, G. Okay. That's the basic na rule. Pero, there are factors to consider. Ano yung may consider natin? Depende sa chord. Depende sa chord. Kasi kung ang melody natin ay G, A, B, tapos ang chord natin ay G, hindi ka pwedeng mag-end, for example, C. G, A, B yung melody mo, pero yung chord mo ay C. So, hindi pwedeng gamitin natin yung, paano ko ba explain ito? Here I am to worship, here I am to bow. It's not always the third. Okay, magbabase tayo sa chord. For example, F, G, A ang melody natin. So, A, F, G, A, G, F, or F, G, A. Ang melody natin ay F, G, A. So, ang harmony mo above ay A, B, C. Okay, F, G, A, A, B, C sa taas. Sa lower harmony naman natin, D, E, F. Paano kung hindi F yung chord natin, hindi siya F major? Let's say for instance, ang chord mo ay D minor. So instead of F, G, A, instead of A, B, C, yung melody mo, magiging A, B, D. Bakit A, B, D? Kasi yun yung component ng D minor. So nakadepende tayo sa chord. Okay, but that's gonna be a second part of your exercise dito sa harmony. Ngayon, ang gagawin natin for the harmony, this will be your exercise for today. Ito po, i-copy ninyo ito. This is the melodic line. This is the melodic line number 1. This is melodic line number 2. This is melodic number 3. Melodic line number 4. Ayan, ang gagawin ninyo is ano yung harmony niya, upper melody at saka lower melody. Yung upper melody natin is actually the notes for the tenor. And then yung lower melody niya is the notes for the alto. Okay? So what you're gonna do is melodic number 1, lalagay nyo dito higher harmony.
Anong nangyari? Yan. Higher harmony. Yan, lalagay nyo dyan. Sagot. Tapos dito naman sa baba, lower harmony. Ano nangyari? Sensya na po. Keyboard. Wala kasi akong keyboard. Ginagamit ko lang. Basta ganun. Gawin ninyo yung higher harmony and lower harmony. Ngayon, gusto kong isulat nyo po sa papel. Tapos picturean ninyo, then isend ninyo sa GC. Right? Harmonies of each melody. Ay, sige. Bibigyan ko kayo ng 1, 2, 2, 4, 6, 8. 8 minutes. So, ang scale natin ay C major scale. C, D, E, F, G, A, B, C. Bigyan ko kayo ng 8 minutes, then send the answer to the GC. Okay, para sa mga kapapasok, ito po yung gagawin ninyo. Write the higher and lower harmonies of each melody. Okay, paano natin kinukuha yung higher harmony? Magbilang lang po tayo ng third above the melody and third below the melody. Third degree below the melody. Paano po yun? So for the sake of course, napapapasok lang po. If this is your kung ang melody natin ay E, F, G, yung E na melody natin, ang harmony niya ay G kasi third. 1, 2, 3. G, A, B. E, F, G yung melody, ang harmony mo ay G, A, B. Ang lower harmony naman natin, yung E, bilang lang tayo ng third below, E, B, C. So magiging C, D, E. Higher harmony of the E, F, G is G, A, B. Ang lower harmony niya ay C, D, E. Now, sagutan po natin ito. Picturean po ninyo, isulat sa papel, picturean, then isend po doon sa GC. Salamat po. Okay, last 7 minutes.
Alright, sige, let's continue. Sa mga hindi pa nakatapos, just keep sending, ano? I'll just wait doon po sa ating pong GC. Okay. So, ganun lang siya kadali. But for Sir Jesse, ano, yung binilang mo is just the second. Kulang ka ng isang degree. Yeah. Yeah. We will check yung gawa ninyo soon. Alright. By the way, you have, sa mga regular students natin, meron tayong one-on-one for each certificate level degree. No, kung mayroon kayong mga consultations, may mga questions. Okay, so ganun lang kadali ang pagkuha ng harmony. But again, there's one thing we need to consider kung ano yung chord nung kanta. Ano, for example, yung sa Don't I give you my heart. Yeah. Sa part na yon, kung nasa D yung chord mo, it should be D, F sharp, A yung mga pagpapakita doon. Pero kung B minor, wala siyang letter A. So mayroong connection ang harmony doon sa chord. But that's the second level of harmony. For now, ang gagawin lang natin is just ito, yung the third above and the third below. Ngayon, for your assignment sa harmony na ito, pumili kayo ng isang worship song, pumili kayo ng worship song. Kung maikli, verse at saka chorus. Pero kung mahaba yung chorus, just the chorus. Okay? Anong gagawin natin dito? So kakantayin nyo muna yung melody. Then, using your guitar or your keyboard, ay hanapin ninyo yung harmony at i-record din ninyo yung harmony part. For example, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yan. So, key of E siya. So, ang note natin ay E, F sharp, G sharp, G sharp, E, F sharp. Yan. So, kakantayin nyo rin yung harmony niya. Harmony niya. Kung G sharp siya, your name is power. Yan. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Then the lower. Kung G sharp siya is E. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. So tatlo yung kakantahin ninyo. Ngayon, kung hindi kayo komportable sa pagkanta, you have to play it with your instrument. It's either keyboard or gitara. Pero I prefer singing. I prefer singing the melody and both the harmonic and no, the above the higher harmony and the lower harmony. Yun yung assignment po natin. Any questions sa assignment po natin? So medyo marami kayong gagawin for this week kasi we are about to end yung atin pong class. Una is the musika.com wherein you need to complete lahat ng mga exercises na nandoon and you have to update me from time to time. If you can do it regularly every day or kung kayo tapusin within one day, mag-send lang kayo ng update dun sa GC kung nasaan na kayo. Ngayon, kung hindi nyo naman kaya ng minsanan, just update kung ilan ang natapos nyo na for a certain day. For example, tomorrow, ilan ang matatapos nyo bukas, then the next day, gano'n. Basta makita ko lang mayroong progress until the next meeting natin. Not necessary na matapos nyo naman. Basta makita ko lang na mayroon tayong natatapos within this 1 week. Yung drummer, iba po yun sa proficiency. So dito po sa music theory, it's a requirement na dapat marunong tayo mag-piano. Doon sa drummer naman, sa proficiency, may mga exercise din. Walang pitch yun sir. Ano. But we will have another exercises specifically for each instrument na hawak ninyo. So, it's an edge na marunong tayong tumugtog ng basic ng keyboard at kahit na anong instruments, dapat mayroon. Maliban sa kung drummer ka, dapat mayroon pang ibang instrument. It's either guitar or keyboard. Pero I suggest keyboard kasi nandoon yung
lahat ng theory mapag-aaralan at may apply natin sa keyboard. So, naintindihan po natin yung ating mga task for this week, the musika.com and yung higher and lower harmony ng selected songs ninyo. Basta mas prefer ko po ang boses pero it doesn't mean to say na mas mataas ang grade nung kumanta kaysa dun sa tumugtog. Kung hindi talaga kayo komportable na kumanta, you can play it in your instrument. Kahit anong instrument yan, pwedeng kalimba, pwedeng ukulele, gitara, piano. Basta mayroon siyang pitch, pwedeng xylophone if you have xylophone. So any questions so far? So tapos na natin basically lahat ng mga topics. Supposed to be papadaanan nga natin lahat in a higher level. Pero nahanap ko itong musika.com, mas organized siya. At saka kayo mismo makikita nyo yung progress ninyo for each of the topics sa music theory. So let's keep sharing. I want I want our GC to be active para ma-notify din yung mga kaklase po natin na lalo na yung mga wala ngayon, mano-notify sila na meron palang gagawin. So they will be required to PM me or watch this video para alam nila kung ano yung gagawin. So we will not be telling them kung ano yung gagawin doon sa GC, but we will just tell them to watch the video para alam nila yung gagawin. So lahat po ba ng nandito ngayon ay naintindihan yung ating gagawin? May I see reactions, heart react, or thumbs up kung okay na po tayo? And for those who are having hard times for specific topics, pwede nyo akong i-reach out via PM kung ano yung topic na nahihirapan kayo so we can discuss bago yung finals. So our final will be, kung ngayon ay 16, sa 30, sa September 30. Then the following week, start na tayo sa next subject natin. So that's gonna be October 7, yung subject na tayo. So may mga katanungan or clarification, ganyan lang po ka-ikli ang ating topic ngayon kasi we are technically done with our topic. So no need na to discuss. Just follow the instructions. Kung nalilito kayo dun sa exercise, you go with the lesson doon sa musika.com. Let me share one more time. Yung atin pong musika.com for the sake of those who just arrived. Okay, for the last time, ito po ang gagawin ninyo for the whole week. Gumawa kayo ng account ninyo dito sa musika.com. Then piliin niyo yung school. Then dito sa exercises, nandito ang dito sa exercises, ano nangyari? Dito sa exercise, from basic to advanced. So, umpisa tayo sa natural. So, pakita nyo lang may mga stars or if you can open and make screenshots of your progress dito sa levels natin inside those topics, naturals. Pag di nyo maintindihan, you can go over dito sa more and lessons. Sa lessons. At dito kayo mag-aral muna bago kayo pumunta doon sa exercise. Ito namang schools. Yeah. May mga may mga suggestions siya. Try natin itong manage sa class. 8 class, so pwede kong gamitin ito for our music theory class pero patapos na tayo. Kung nakita ko lang sana ito earlier, ito ang ginamit natin at dito magre-reflect yung mga gagawin ninyo.
Pero for the next students na lang, next batch of students. Let's try for the 8th class or something. Last year, who's 8th? EB, Worship Ministry and Music Arts, Music Theory. Ano? Exercises, weekly tasks. Ito na rin magpapakita yung mga compress ninyo. I will explore for the next batch of class. Any question dito sa musika? Kung wala na po tayong mga questions, may I request everyone to open your camera if you are capable of opening your camera. Tayo ay picture na at ating sarahan ang ating klase. Pa-open po ng ating camera mga kapatid. Okay. At the count of 3, ready? 1, 2, 3. One more. Habol mga kapatid. Pero ingat, Brother Jesse, ha? Magdadrive ka, ingat. Isa pa. Sa mga habol pa, may habol pa po. Ready? 1, 2, 3. Ayan. Again, 1, 2, 3. For the last time, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Ayan. Okay. So, ganun lang po kadali ang music theory. Very basic siya. But pagdating natin sa music theory 2, may kasama siyang application. Depende sa gamit ninyong instruments. Maganda rin na preparatory yung proficiency para pagdating natin ng music theory, advanced na sa pagtugtog ninyo ng mga chords, pag-execute ninyo sa ating mga music theory. Okay, with that, let's close our session for tonight bago tayo matulog at mag-exit mga kapatid. Yeah, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa magandang pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Very brief, pero kayo po ang nagturo sa amin upang i-maximize ang mga simpleng oras na meron kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magampanan lahat ng mga task namin bilang mga estudyante at ma-maximize lahat ng mga lessons, lahat ng mga tools na ginagamit namin dito po sa aming klase. Lord, sa mga nalalapit na exam po namin, tulungan niyo po kami upang maintindihan lahat ng aming mga napag-aralan at maipasa namin ang subject na ito, not only for the sake of grace, pero para mas effective na pagtuturo din namin sa aming mga music team at sa aming pong churches. Thank you, Jesus, for being with us. May your name be glorified as we continue to apply all the learnings that we have dito po sa course namin na ito. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na maghari not only sa aming personal na buhay, but to wherever all these lessons will be applied, Panginoon. Thank you, Lord. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Right? So technically, tapos na po yung mga lectures natin. Sa next meeting ay mga ano na lang, update na lang sa mga natapos nating mga tasks and sort of review na rin. Okay, yun lang po. Maraming salamat at God bless us all. Thank you, Pastor. Yes, ingat ka, sir. Thank you po. Welcome po. Thank you po, Pastor.